ang dating kasintahan. Pagkatapos ng 5 taong hiwalayan, biglang nagpakita sa kumpanya at naging boss pa ni Miguel. Nang magkita sila ulit, napakabait ng pakikitungo niya. Nagbibigay ng tubig, nagdadala ng pagkain. Akala ni Miguel gusto nitong makipagbalikan. Pero nang gabing iyon, pag-uwi niya, natigilan si Miguel. Ilang malalaking lalaki ang may hawak na maso at ginigiba ang pader ng bahay niya. Hoy, 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 anong ginagawa ninyo? Kalmadong tiningnan ng mga lalaki si Miguel. Ang leader nila ay tumagilid pa ng ulo at ngumisi ng mapang-asar. Nagsindi ng sigarilyo, habang tinitingnan ang wasak na bahay. Parang dinudugo ang puso ni Miguel. Galit na tiningnan niya sila. Anong ginagawa ninyo? Bahay ko to. Mahina hong sumagot ang lalaking naninigarilyo. Nagkamali lang ng giba, dahil sa sagot na iyon. Sumabog si Miguel at nagpatuloy sa pagmumura. Anong nagkamali ng giba? Sinira nyo na ang bahay ko tapos sasabihin niyong nagkamali lang kayo ng giba. Tila nawala ng pasensya ang leader. Pinatay ang sigarilyo at malamig na sinabi. Nagtatrabaho kami ayon sa bayad. Kung anong address ang ibinigay ng amo naming babae, yun ang jejebay namin. Kung may problema ka, hanapin mo yung amo namin. Pagkatapos ay inihagis niya kay Miguel ang isang business card at umalis kasama ang mga tauhan niya. Nang makita ni Miguel ang pangalan sa business card, naintindihan niya ang lahat. Ang mga bihis na taong ito ay hindi naman talaga mga construction worker. Ang sinasabi nilang, nagkamali ng giba, ay isang palusot lang. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang business card. Nagngangalit ang mga ngipin. Si Isabel, ang babaeng nawala sa buhay ni Miguel 5 taon na ang nakalipas. Ilang beses nang sinabi sa sarili na kalimutan na ang magandang mukha na iyon. Ngunit nang magkita sila ulit kaninang umaga, kahit anong iwas niya, hindi niya maiwasang makaramdam na parang natagpuan muli ang isang bagay na nawala. Nagmamadaling tumakbo si Miguel sa conference room ng kumpanya. Tama nga, nandoon pa si Isabel. Nakaupo ng kampante na parang alam na niyang hahanapin siya ni Miguel. Malakas na inihagis ni Miguel ang business card sa mesa. Itinuro siya habang nanginginig ang kamay. Isabel, anong ibig sabihin nito? Bakit mo pinagiba ang bahay ko? Pinanatili ni Isabel ang mapaglarong ugali niya kaninang umaga. Mahina hong sinabi, nagkamali lang ng giba. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na gawing password ng bahay mo ang birthday ko? Namula si Miguel. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan iyon. Ngunit mabilis siyang bumalik sa wisyo. Malamig na sinabi, Isabel, ikaw ang umalis noon ng walang palem. Hindi mo kailangang gantihan ako ng ganito. Wala akong kasalanan sa'yo. Tamad na sumagot si Isabel. Hindi ito paghihiganti. Nagkamali lang talaga ng giba. Nang marinig iyon, parang mababaliw na si Miguel. Itinuro niya ang direksyon ng bahay niya at sumigaw. Isang nagkamali lang ng giba, tapos na agad ang usapan. Sinira mo ang bahay ko. Saan ako titira? Ngumisi si Isabel nang may pang-aakit. Sa bahay ko ka matulog. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Miguel. Kasabay nito, napagtanto niya ang isang bagay. Huwag na huwag mong mamaliitin ang kakayahang manakit ng isang magandang babae. Kapag ang isang babaeng kasing ganda ng diwata ay nakaupo sa harap mo. Nakadekwatro ang mahahabang binti, at sinabing, sa bahay ko ka matulog. Sino mang lalaki ay maiintindihan ang pahiwatig ng larong pangmatanda na ito. Ngunit mabilis na natauhan si Miguel. Sumimangot ng may pagkainis. 5 taon na tayong hiwalay. Magrespetuhan naman tayo. 5 taon. Sapat na yun. Kung hindi ka nagpakita ngayon, malapit na talaga kitang makalimutan. Nang marinig iyon, biglang tumayo si Isabel. Bahagyang ngumiti, at lumapit kay Miguel. 5 sentimetro na lang ang layo. Tiningnan niya ito ng may paghamak. Kakalimutan mo ako. Paano? Sa bibig lang. Likas na umatras si Miguel ng isang hakbang. Maingat na tinitingnan ng babaeng may balingkinitang katawan sa harap niya. Nang makitang umatras si Miguel, agad hinawakan ni Isabel ang kurbata niya. Malakas na hinailap palapit ang mukha nito. Ang babaeng kumuha ng kalahati ng buhay niya noon ay nagbalik. Sa pagkakataong ito, para kunin ang natitirang kalahati. Biglang lamambat ang tingin nito. Pagkatapos, ang mapupulang labi ay biglang dumampi sa labi ni Miguel. Nagulat si Miguel, napagtantong may hindi magandang mangyayari. Malakas ang kabog ng dibdib. Lumipas ang oras. Unti-unting nabawi ni Miguel ang katinoan mula sa malambot at matamis na labi na iyon. Nakaramdam siya ng kakaibang hiya. Namula si Miguel at itinulak ito. Anong ginagawa mo? Bahagya lang kinagat ni Isabel ang labi. Tinitingnan si Miguel ng may pananabik. Walang anumang paliwanag. Ang ganda at katawan niya ang likas niyang sandata. Ngunit alam ni Miguel na hindi na sila maaaring bumalik sa dati.
5 taon ay napakatagal. Sa panahong iyon, walang anumang balita kay Isabel. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari? Sa madaling salita, hindi alam ni Miguel kung niloko ba siya nito. Higit pa rito, ang sabihing hiwalay na ay hiwalay na. Ang sabihing magbabalikan ay magbabalikan na lang. Sa relasyong ito, wala bang karapatang magsalita si Miguel? Malamig na suminghal si Miguel. Seryosong sinabi, sana ay respetuhin mo ang sarili mo. Maayos na ang buhay ko ngayon. Huwag mo nang guluhin pa. Pagkasabi niyon, tumalikod si Miguel at umalis. Ayaw nang makipag-ugnayan pa sa babaeng ito. Tiningnan ni Isabel ang matigas na likod ni Miguel na papalayo. Bahagyang ngumiti, buti nga sayo. Sino kasing nagsabing itulak mo ako noon? Patuloy pa rin sa paglakad si Miguel. Nang marinig iyon, muntik na siyang matambas sa galit. Namula si Miguel. Tumalikod at sinaman ng tingin si Isabel na nakangiti ng malapad. Saka malamig na suminghal. Nag-iisa si Miguel na naglalakad sa kalye nang biglang mag-vibrate ng 2 beses ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito para tingnan. At natulala si Miguel nang makitang ang balanse sa kanyang card ay biglang nadagdagan ng 1 milyon. Agad na sumunod ang isang text message mula sa numerong nagtatapos sa 8,888, nagkamali lang ng giba. Ito ang bayad pinsala. Agad na nanigas ang ekspresyon ni Miguel. Napakabigat ng kanyang dibdib. Kasabay nito ang matinding pag-aalala. Si Isabel ngayon, basta-basta na lang kung gumastos ng milyon-milyon. Sobra na yata, kahit may kaya ang pamilya niya. Hindi naman sila ganoon kay Aman para basta na lang magwaldas ng milyon. Dahil dito, hindi maiwasang magduda si Miguel. Sa loob ng 5 taon, ano kaya ang ginawa nito at bigla siyang yumaman ng ganito? Kung lalaki ang may pera, wala namang problema. Pero kung babae ang may pera, medyo delikado. Hindi maiwasang may ugnay ito sa mga kadudadadang transaksyon. Sa ibang babae, hindi siya sigurado. Pero kay Isabel, na may ganyang kagandahan at katawan, kung ibababa lang niya ng kaunti ang kanyang pamantayan, ang 10 milyon ay hindi malaking halaga. Mayroong magbabayad sa kanya. Ngunit agad ding umiling si Miguel. Iwinala ang iniisip. Iniwan na siya ng babaeng ito. Paano man siya yumaman? Ano namang pakialam ni Miguel doon? Sa mga sandaling iyon, tumunog ulit ang telepono. Mensahe mula kay Isabel, huwag mo nang ipaayos ang bahay. Kada ayos mo, jijibin ko ulit. Nang mabasa ang mensaheng ito, muntik nang ihagis ni Miguel ang telepono sa sobrang galit. Pag-uwi sa bahay, tiningnan ang wasak na silid sa harap niya. Napabuntong hininga na lang si Miguel sa kawalan ng magawa. 1 milyon para sa pagkukumpuni. Nasayang lang. Kumuha si Miguel ng ilang tabla at ginawang pansamantalang higaan. Balak na doon muna magpalipas ng gabi. Saka naiisipin ang ibang bagay. Ngunit nang akmang matutulog na, tumunog ang doorbell. Tumayo si Miguel. Lumapit sa pinto. Sumilip sa peephole. Nakita niya si Isabel na nakahalukip-kip sa labas ng pinto. Agad na dumilim ang mukha ni Miguel. Nagpanggap si Miguel na walang tao sa bahay. Bumalik sa silid. Sa labas ng pinto, nakita ni Isabel iyon. Pinindot ulit ang doorbell. Para makumpirma, hindi nagbukas si Miguel. Ngumuso si Isabel nang may pagkainis. Nakalimutan kong gibay ng pinto. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang paa at sinipa. Kalabog. Isang malakas na tunog ang gamulat kay Miguel na nasa loob ng bahay. Panipi. Lintik. Anong ginagawa niya? Sumunod pa ang 2 sipa. At sa wakas, nasira ang trangka. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa bahay. Napasigaw si Miguel. Hating gabi na. Nababaliw ka na ba? Pero parang walang pakialam si Isabel. Naka-high heels. Tamad siyang pumasok. Tinitingnan ng ayos ng bahay at nagkomento. Ang liit naman ng bahay. Ang pagpasok mo sa bahay ng may bahay ay labag sa batas. Lumingon si Isabel kay Miguel. May mapanlinlang ng ngiti sa mukha. Nigel, iligtas ako ng tao. Kanina pa ako doorbell ng doorbell. Hindi ka nagbubukas. Akala ko may nangyari na sa asawa ko kaya ako pumasok. Labag ba sa batas yun? Nagalit si Miguel hanggang sa mabulunan. Itinuro ang sirang pinto. Itong pinto. Paano to? Babayaran ko lang. Kalmadong sabi niya. Ilang kasing lang naman yan. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng pinto at mahinang sinabi. Sa bahay ko ka matulog. Nang marinig iyon, lalong napakunot noo si Miguel. Si Miguel at si Isabel ay hiwalay na. Dati, mahal na mahal ni Miguel si Isabel. Pati na ang mapangahas at prangka nitong ugali. Pero iba na ngayon. Ang hiwalayan ay nangangahulugang ang kanyang kapangahasan at pagiging prangka ay hindi na para kay Miguel lamang. Sa 5 taon nilang hiwalay, sigurado si Miguel na may ibang lalaki nang nakinabang sa kapangahasan nito. Tulad niya noon,
Hindi ito pagdududa. Ang pag-aalala nito sa kanya ngayon ay maaaring maging pag-aalala rin sa iba bukas. Ang ugali ang pundasyon, at hindi iyon magbabago. Tiningnan ni Isabel ang reaksyon ni Miguel. Malamig na ngumiti, at nagtanong, galit ka ba talaga sa akin ng ganyan? Alam mo na yan, maikling sagot ni Miguel. Saka determinadong nilampasan siya. Tiningnan ni Isabel ang papalayong likod ni Miguel. Walang magawang itinaas ang dalawang kamay. Hindi sinubukang pigilan ito. Alam niyang ang isang disenteng lalaki tulad ni Miguel ay hindi masusupil sa isang araw lang. Kailangang dahan-dahan. Gamit ang oras. Sakto naman. Oras ang hindi niya kinakapos sa ngayon. Simula pa lang ito. Sigurado siyang mapapabagsak din niya si Miguel. Maaga man o huli. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Miguel sa isang kumpanya ng pagkukumpuni. May dumating agad para maglinis ng bahay ni Miguel. Lumipas ang isang buwan. Natapos na rin sa wakas ang pagkukumpuni sa bahay ni Miguel. Unti-unting lumalamig ang panahon. Kaluskos ng mga dilaw na daong nalalaglag. Tinapakan ni Miguel ang mga dilaw na dahon. Huminga sa kanyang palad. Kinuskos ang dalawang kamay para magpainit. Maliwanag na. Nagsisiksik si Miguel sa loob ng kanyang jacket habang naglalakad pa uwi. Sa nakalipas na isang buwan. Hindi na ginulo ni Isabel si Miguel. Tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang sabihin, maghiwalay na tayo. Bigla na lang siyang naglaho. 5 taon na ang nakalipas. Parang sinasaksak ang puso ni Miguel. Ngayon, nakakaramdam si Miguel ng ginhawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kaunting panghihinayang. Hindi maintindihan ni Miguel. Inaasahan ko pa rin ba siya? Umiling si Miguel. Iwinala ang isiping iyon. Simula ngayon, makakauwi na si Miguel sa bahay. Pagdating sa bahay, itinulak niya ang pinto at pumasok. Maganda ang pakiramdam ni Miguel. Kahit simple lang ang pagkakaayos. Hindi man kasing ganda ng hotel sa labas. Ito ang kanyang bahay, ang kanyang pribadong kanlungan. Ang pakiramdam na pag-aari ay hindi mapapalitan ng hotel. Gayunpaman, kauupo pa lang ni Miguel. Hindi pa niya nararanasan ang katahimikan nang tumunog ang doorbell. Lumapit si Miguel sa pinto. Sumilip sa peephole. Agad dumilim ang kanyang mukha. Si Isabel. Sa tabi niya ay may ilang lalaking nakaitim. Hindi malinaw kay Miguel kung sino sila. Ngunit nang makita niya si Isabel, wala na siyang ganang alamin pa kung sino ang mga iyon. Dahan-daang umatras si Miguel. Nagpapanggap na walang tao sa bahay. Sa mga sandaling iyon, ngumisi si Isabel sa labas ng pinto. Ginamit niya ang gitnang daliri para itulak ang kanyang salamin. Patay na. Siguradong nasa panganib ang asawa ko. Pagkasabi niyon, kumaway siya sa mga kasama niya para umatras. Tapos siya mismo ay umatras ng ilang hakbang. Inikot-ikot ang leeg. Ay, bukas na ang pinto. Nang makita iyon, napasigaw si Miguel. Isabel, may sakit ka ba? Nagpanggap naman si Isabel na nagulat. Ngumiti at sinabing, aba, ayos ka lang pala. Pagkasabi niyon, akmang papasok siya sa bahay. Pinigilan siya ni Miguel. Anong ginagawa mo? Papasok. Makikipagkwentuhan. Pasensya na. Hindi kita inimbitahan. Naiinis na tiningnan siya ni Miguel. Nag-isip sandali si Isabel. Tumango. Sige, sa susunod na lang ulit ako pupunta. Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Tinapak-tapik ang pinto ng bahay ni Miguel. At bamulong. Ang pangit naman ng kalidad ng pintong to. Tiningnan ni Miguel si Isabel na basta na lang umalis. Nanginginig sa galit. Nasaksihan na ni Miguel ang mga gimmick ni Isabel. Sa pagkakataong ito, nasa bahay si Miguel. Sa susunod, kung wala si Miguel sa bahay, siguradong gagawa na naman siya ng dahilan na nagkamali ng giba para wasakin ang kakaayos lang na bahay. Kahit ay report sa pulis, walang silbi. Sasabihin lang nilang nagkamali ng address. Sino ang makakagawa ng anuman sa kanya? Sa huli, si Miguel pa rin ang kailangang magbayad. Ang pinakamasaklap, hindi sila kinakapos sa pera. At umalis ka na, walang magawang sabi ni Miguel. Nang marinig iyon, ngumisi si Isabel ng mapanlinlang. Hindi siya lumingon, ngumiti lang at nagtanong, HMM. Malamig na suminghal si Miguel. Hindi na pinahirapan ni Isabel si Miguel. Tumalikod siya, ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. At kampanteng pumasok sa bahay. Sumunod din sa loob ang mga bodyguard. Noon lang napansin ni Miguel na pamilyar ang mga mukha nila. Lalo na ang lalaking singkit na may nakausling tenga sa gitna, sila ang grupong gum-iba sa bahay ni Miguel dati. Ang bodyguard na singkit ay pumasok. Sinaman ng tingin si Miguel at sumigaw. Anong tinitingin-tingin mo? Muntik nang mamatay sa galit si Miguel. Mga gangster talaga ang mga taong to. Napakasama ng ugali, bawal man lang tingnan.
Pumasok sila sa bahay na parang hindi sila tagalabas. Humanap ng mauupuan. Ang singkit na iyon ang pinakagrabe. Umupo sa sofa. Ipinatong ang mga paa sa coffee table. At humiga ng bahagya. Ayaw ni Miguel ng gulo. At lalong ayaw niyang masangkot pa kay Isabel. Ang gusto lang ni Miguel ngayon ay umalis na ito agad. Sumimangot si Miguel at sinabing, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Pagkatapos, lumayas ka na sa bahay ko." Hindi pinansin ni Isabel si Miguel. Pumasok siya sa kwarto. Nakita ang single bed. Ngumuso ng may pagkainis. Pagkatapos, pumasok naman siya sa banyo. Tumingin sa paligid. Naghugas ng kamay. Ang mga bodyguard naman ay hindi rin nagpapahuli. Kung ano-anong pinipintasan. Anong klaseng sofa to? Ang pangit. Itong TV, siguradong pinulot lang sa basurahan. Lumabas si Isabel mula sa banyo. Nagpupunas ng kamay gamit ang tissue. Tamad na sinabi, "Tapos na ba kayong tumingin?" "Tapos na, ma'am." "Ano ba talaga ang gusto mong gawin?" Sa mga sandaling iyon, inihagis ni Isabel ang ginamit na tissue sa sahig. Tiningnan si Miguel. "Tapos na kayong tumingin. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Gibain nyo na." Pagkasabi nyon, tumapik sa hita ang singkit na lalaki. Tumayo mula sa sofa, at sinenyasan ng iba pa na simulan na ang trabaho. Nang makita iyon, nataranta si Miguel. "Jejebin nyo na naman." "Teka lang." Lumapit si Isabel. Ang maputing kamay ay marahang kumaway. Sinenyasan si Miguel na huwag mataranta. "Hindi ko to bahay." Kalmado niyang sabi. "Ha? Alam mo palang hindi mo to bahay." "Oo nga, hindi ko to bahay." Nang marinig iyon ni Isabel, ngumuso siya at tumango. "Kung ako ang magpapaayos, hindi ganito kamura. At lalong hindi single bed." Itinuro ni Miguel ang magandang mukha nito. Nagbabala. "Isabel, may problema ka ba sa utak? Sinasabi ko sa'yo, kung ipagpapatuloy mo to, itatawag kita sa pulis." Ngumisi si Isabel. Kalmadong sinabi, "Yung style ng pagkakaayos ng bahay natin. Hindi ko gusto. Aayusin ko ulit." "Ano naman? Anong bahay natin?" Itinuro ni Miguel ang sahig. Idiniin, "Bahay ko to. At sinasabi ko sa'yo, Isabel, hiwalay na tayo. Hiwalay na. Naiintindihan mo, 5 taon na tayong hiwalay." Ang mga bodyguard sa likod, nang marinig iyon, ay natigilan. Ang amo nila ay dating kasintahan ng lalaking ito. Nang mapagtanto ito, sinenyasan ng singkit na lalaki ang mga kasamahan na huwag munang kumilos. Nakita ni Isabel na tahimik sa likod. Lumingon siya sa kanila, at kumaway. "Sige na, gibain nyo na. Huwag nyo siyang pansinin." Nagkatinginan ang mga lalaki. Walang nang ahas na unang hamampes ng maso. Tiningnan ng singkit si Miguel. Pag-ulong na sinabi kay Isabel, "Ma'am, siya po ay. Hindi ba sinabi na niya? Nakipaghiwalay na ako sa kanya." Nang marinig iyon, naintindihan ng singkit. Si Miguel pala ang walang kwentang lalaki. Kaya itinaas niya ang maso. Handa ng hamampes. Hoy, susugod sana si Miguel para pigilan sila. Ngunit mas mabilis si Isabel. Hamarang sa harap ni Miguel. "Tabi," sigaw ni Miguel. Ganyang kalaking lalaki. Hindi maitulak ang isang babae. Ngumisi si Isabel ng mapanlinlang. Alam niya ang kanyang pang-akit. Alam niyang hindi siya gagalawin ni Miguel. Kung gagalawin niya ito, si Miguel ang talo. "Sinasabi ko ulit, tumabi ka." Dinilata ni Miguel ang mata. Huling babala. "Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging walang awa ako." HMPH. Naghalukip-kip si Isabel. Tinitingnan si Miguel mula ulo hanggang paa. 5 taon tayong hindi nagkita. Tumigas ka na yata. Ha? Nangaasar siya. Inilapit ang ulo kay Miguel. "Sige na, suntukin mo. Dito oh. Huwag ka nang mahiya." Nagalit si Miguel hanggang sa mabulunan. "Hindi ba't siga to? Akala mo hindi kita kaya?" Nanggigigil na sabi ni Miguel. Sa pagkakataong ito, galit na talaga si Miguel. Lahat ng bagay ay may hangganan. Sumusobra na siya. Kitang-kita ng lahat na galit na si Miguel. Pero sino ang mag-aakala? Hindi lang hindi umatras si Isabel. Lumapit pa siya. Tinitingnan si Miguel ng mapanghamon. "Kaya mo ako." Tiningnan niya si Miguel ng may paghamak. Tinusok-tusok ng daliri ang dibdib ni Miguel. "Sa kama mo lang ako kaya." Nang mabanggit ito, tinaasan ng kilay ni Isabel si Miguel. Tumingin sa direksyon ng kwarto. "Pumasok ka sa kwarto. Doon mo ako kayanin." Namula si Miguel. Natahimik. Matagal din silang naging magkasintahan. Kaya alam na alam ni Miguel ang ugali nitong nadadaan sa lamang pero hindi sa dahas. Sa ganitong klase ng pagiging matigas ang ulo at walang katwiran. Lahat ay sumusuko. Tiningnan ng mga bodyguard sa likod ni Isabel. Ang bahay na ito, tapos na.
Kaayos lang. Hindi pa natitirhan ng isang araw. Naging abandonado na ulit. Ang nagpatahimik kay Miguel ay alam ng mga taong ito na si Miguel ang dating kasintahan ng amo nila. Kaya mas ganado pa silang manggiba, na parang naglalabas ng galit. Tiningnan ni Miguel ang napakagandang mukha ni Isabel. Ang pagiging matigas ay siguradong hindi uubra. Kailangan ng malumanay na paraan. Isabel, ilang taon na ba tayong hiwalay? Napakatagal na. Hindi na tayo pwedeng magkabalikan. Payo ni Miguel. Wala naman akong sinabing gusto kong makipagbalikan sa iyo ah. Kung ganoon, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pumalakpak si Miguel. Hindi talaga maintindihan kung ano ang gusto nito. Hindi ba pwedeng mabuhay na lang tayo ng kanya-kanya? Hindi sinabi ni Isabel ang kanyang layunin. Sumimangot siya ng may pagkainis. Lumingon. At sinaman ng tingin ang mga bodyguard. Dahan-dahan lang. Bahay ko to. Pagkatapos, itinuro niya ang pader. Yan ang load-bearing wall. Huwag niyong basta-basta give in. Sunod-sunod na tumango ang singkit. Pasensya na po, ma'am. Medyo na-excite lang ako. Habang walang tigil sa paghingi ng tawad kay Isabel. Aksidente niyang nakita ang tingin ni Miguel. Tumayo siya ng tuwid. Itinaas ang manggas ng damit. At sumigaw. Anong tinitingin-tingin mo? Matagal na siyang hindi nagugustuhan si Miguel. Ilang taon na siyang sumusunod sa amo niya. Kahit papaano ay naiintindihan na niya ang ugali nito. Hindi mabilang ang mga nanliligaw sa amo niya. Lahat ay primera klase. Pero wala ni isang sinagot ang amo niya. Dahil dito, ilang beses nang naghinala ang mga tauhan na baka tomboy ang amo nila. Ngayon lang niya naintindihan. Ang amo pala nila ay may gusto sa tandang ito. At itong tandang ito, hindi marunong magpahalaga. Naglakas loob pang iwanan ng amo nila. Hayop talaga. Nang makita iyon ni Isabel. Naningkit ang mga mata. Malamig ang tingin. Ang singkit na lalaki. Nang makita iyon, ay natakot at hindi na nang ahas pang magsalita. Lahat ay may pagkakataong magalit. Ganoon din si Miguel. Kay Isabel, wala talagang magawa si Miguel. Ngunit ngayon, si Miguel ay puno ng galit. Lalo na sa singkit na lalaking ito. 2 beses nang giniba ang bahay ni Miguel. Hindi lang ito dahil hindi nagugustuhan ng singkit si Miguel din ay hindi siya gusto. Ang galit ni Miguel ay nakatuon lahat sa kanya. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Parehong naningkit ang mga mata. Ang sama ng loob ay tila nagsimula na. Tinaasan ng kilay ni Isabel si Miguel. Ngumiti. Tara na. Saan tayo pupunta? Kunot noo si Miguel. May pagtataka sa kanyang mga mata. Tumingin si Isabel sa wasak na bahay. Kalmadong sinabi, kung hindi ka sasama sa akin, saan ka matutulog? Malamig siyang tiningnan ni Miguel. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa matulog sa bahay mo. Pagkasabi niyon, malamig na suminghal si Miguel. Ikinampay ang kamay, at umalis. Nang makitang aalis na si Miguel, agad hamarang ang singkit sa harap niya. Ano, gusto mong makipag-away? Ngumisi si Miguel ng malamig. Tinitingnan ng mapanghamong tingin ng kalaban. Hinamak ng singkit si Miguel. Bahagyang tumaas ang gilid ng labi sa paghamak. Malinaw na sinasabi ng tingin na iyon. Itong payatot na to, mangangahas pang lumaban sa akin. Sa mga sandaling iyon, nakatalikod si Isabel. Kamakaway para senadoryasan si Miguel na umalis. Ang singkit, kahit ayaw, ay napilitang sumunod. Ngunit sa makitid na daanan, bakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagtutol. Nang makita iyon, bahagyang tumaas ang gilid ng labi ni Miguel. Isang ngiting puno ng pahiwatig. Ang pagpipilian ay malinaw, maaaring yumuko at dumaan. Ay pakitang duwag siya, o harapin ito ng direkta. Kahit alam niyang gagamitin ng kalaban ang pagkakataon para gumawa ng gulo, na siyang gusto naman ni Miguel. Hindi na kailangang sabihin pa ang sagot. Determinado si Miguel na piliin ang pangalawang paraan. Malalaking hakbang siyang lumapit sa malaking lalaking singkit. Ang singkit, nang makitang diretso sa kanya si Miguel, ay ngumisi ng mapang-asar. Sa sandaling malapit na silang magbanggaan, huminga siya ng malalim. Itinayo ng matatag ang mga paa sa lupa. Handang turuan ng leksyon si Miguel. Gayunpaman, kalabog, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabangga siya ni Miguel. Umatras ng ilang hakbang, muntik nang mawalan ng balanse. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay ikinagulat ng malaking lalaking singkit. Puno ng pagdududa ang kanyang puso. Halos 100 kilo ang timbang ko. Ang body fat percentage ko ay mababa pa sa 4%. Bihasa ako sa martial arts. Paano akong ganun kadaling naitulak pa atros? Inilahad ni Miguel ang kamay para saluhin siya. May inosenteng ngiti sa mukha, ngunit may bakas ng pang-aasar sa kanyang mga mata. Madulas ang sahig ng bahay ko. Mag-ingat ka. Pagkasabi niyon,
Tinapak-tapik ni Miguel ang balikat ng malaking lalaki. Nilampasan ito, at iniwan ang singkit na tulala. Nakaalis na si Miguel. Malamig na sinulya pa ni Isabel ang singkit. Luis. Ma'am, seryosong sabi ng singkit. Anong nangyari kanina? Wala po. Pilit na ngumiti si Luis. Tumango si Isabel. Hindi na nagtanong pa. Nag-atubili sandali si Luis. Ngunit hindi napigil ang magtanong. Ma'am, yung lalaking yun. Marunong po ba siyang makipaglaban? Hindi. Lalo itong nagpaduda sa kanya. Nagkamali lang ba ako? O sobrang dulas lang talaga ng sahig? Ganoon ba talaga katsamba? Hating gabi na. Tahimik. Habang pauwi si Luis, nakaramdam siya ng kakaiba. Parang may sumusunod sa kanya. Maingat siyang nagmasid. At sa wakas, nakumpirma niyang may isang taong sumusunod sa kanya. Hindi malayo, hindi rin malapit. Nang pumasok si Luis sa elevator, nakita niya ulit ang anino ng taong iyon sa pinto ng elevator. Ang bakal na pinto ng elevator ay bahagyang nagsisilbing salamin. Hanggang sa magsara ang pinto ng elevator. Hindi sumunod ang taong iyon. Ngunit nang lumabas si Luis sa elevator sa ikawalong palapag, ang taong iyon ay kampanteng nakatayo na sa labas ng pinto. Mukhang matagal nang naghihintay. Tiningnan ni Luis ang tao. Walang sinabi. Diretsyong pumasok sa bahay. Ang tao ay nakasandal pa rin sa pader. Walang anumang kilos. Kasasara pa lang ng pinto. Biglang umalingaw-ngaw sa labas ang mabilis na mga yapak. Sinundan ng isang malakas na kalabog. Wasak ang trangka ng pinto. Ang lalaki ay kalmadong pumasok sa bahay. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Luis. Nigang iligtas ng tao. Kalmadong pumasok ang lalaki sa bahay. Kasabay ng pagtanggal ng kanyang baseball cap. Nang makita si Miguel, natigilan si Luis. Pagkatapos ay humalakhak. Nigang iligtas ng tao. Oo, nag-aalala akong baka na-gas poison ang kapatid ko. Wala nang oras. Kaya sinira ko na ang pinto para makapasok. Sabi ni Miguel habang pumapasok sa sala. Pagkatapos, walang pakundangang umupo si Miguel sa sofa. Bumubulong pa. Ang pangit naman ng sofa na to. Ang ngiti ni Luis ay may halong galit. Plano mo pa bang give-in ulit ang bahay ko? Nang marinig iyon, nainis si Miguel at sinabing, magkapatid tayo. Huwag ka namang ganyan magsalita. Tinutulungan lang kitang ayusin ang bahay mo. Nagngangalit sa galit si Luis. Humigpit ang hawak sa mga kamao. Lumitaw ang mga ugat. Ngunit nang maalala ang bilin ng amo niya, hindi pwedeng galawin ng lalaking ito, na pabuntong hininga na lang siya sa kawalan ng magawa. Dahil sa amo ko, palalampasin kita ngayon. Umalis ka na. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Miguel ang nagpasiklab ng kanyang galit. Sa tingin mo, kaya mo akong labanan. Ang mga salitang ito ay lubusang nagpagalit kay Luis. Malamig ang kanyang tingin. Mababang boses na sinabi, ikaw ang humanap niyan. Pagkasabi niyon, agad siyang sumugod kay Miguel. Gayunpaman, hindi umiwas si Miguel. Tahimik lang siyang nakatayo. Pinapanood si Luis na sumusugod. Lalong lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Ilang minuto ang lumipas. Nakaluhod si Luis sa lupa. Walang tigil na humihingi ng tawad. Kuya, mali na ako. Huwag mo na akong saktan. Itinigil ni Miguel ang kamay. Inilahad ang kamay na parang may hinihingi. Natigilan si Luis. Kahit ayaw, masunarang ibinigay niya ang lahat ng pera niya kay Miguel. Inihagis ni Miguel ang pera sa isang tabi. Itinuro ang maso sa tabi ng pinto. Naiinis na sinenyasan. Nalungkot si Luis. Tumango, at ibinigay ang maso kay Miguel. Noong una, akala ni Miguel na ang pagsira ng mga gamit ay isang paraan para mailabas ang stress. Ngunit hindi nagtagal. Napagod na si Miguel. Inihagis niya ang maso. Kumaway kay Luis. Halika dito. Nang marinig iyon ni Luis, natulala siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nainis si Miguel. Sinampal siya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Give-in mo na. Malungkot ang mukha ni Luis. Walang magawang kinuha ang maso. Kampanteng umupo si Miguel sa sofa. Nagsindi ng sigarilyo. At kalmadong tinanong ang kanyang bank account number. Hindi nagtagal. Nakatanggap siya ng notification sa telepono na matagumpay na nailipat ang 1,000,000. Natigilan siya. Mapait na ngumiti. At sinabing, Kuya, ano ba talaga ang gusto mo? Nang marinig iyon ni Miguel, nainis. Tumapik sa hita. At umayos ng upo. Sinasabi ko sa'yo, baliw yang si Isabel na yan. Palagi na lang ginigiba ang bahay ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Nang marinig iyon ni Miguel, hindi rin alam ni Luis kung ano ang sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, pinatay ni Miguel ang sigarilyo sa ashtray. Tiningnan si Luis. Mukhang tamad ang kanyang postura. Ngunit matalas at mapanuri ang kanyang mga mata.
Gaano ka nakatagal sumusunod kay Isabel? Sa ilalim ng hindi nakikitang presyon mula kay Miguel. Tapat na sumagot si Luis. 5 taon. Sa 5 taon na yun, ano ang ginawa ni Isabel? Nang marinig ang tanong na ito, natigilan si Luis. Nanigas ang kilos niya sa paghampas ng maso. Responsable lang po ako sa seguridad ni ma'am. Nang marinig iyon ni Miguel, naningkit ang mga mata. Nagsasabi ito ng totoo. Ngunit paligoy-ligoy ang sagot. Matagal siyang tinitigan ni Miguel. Napabuntong hininga, at pinalampas na lang siya. Tumayo si Miguel. Kalmadong sinabi, yung pagkikita natin ngayon, hindi malalaman ni Isabel, di ba? Depende po kung magtatanong siya. Makatarungan. Kontentong tinapak ni Miguel ang balikat niya. Pagkatapos ay kumuha ng isang banta ng litrato mula sa bulsa ng kanyang damit. Ngumiti at sinabing, gusto mo bang ipaayos ulit ang bahay mo? Walang sinabi si Luis, ngunit lalong naging halata ang sakim na tingin sa kanyang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, humalakhak si Miguel. Tinapak ulit ang balikat niya. Magkapatid tayo, di ba? Nagpatuloy si Miguel. Isa pa, ayoko lang malaman ni Isabel ang masyadong maraming bagay. Bilang magkapatid, siguradong tutulungan mo ako sa maliit na bagay na to. Di ba? Nang banggitin ang magkapatid. Espesyal na idiniin ni Miguel ang salitang magkapatid. Puno ng pahiwatig ang kanyang tono. Hindi na nagsalita pa si Luis. Alam niyang sa mga sandaling ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Mga 10 minuto ang lumipas. Dumating sila sa isang hotel. Pagbaba ng sasakyan, tiningnan ni Luis ang hotel sa harap niya. Nagtataka ang ekspresyon. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Natatakot na umatras ng isang hakbang. Isang walang dahilan na takot ang bumalot sa kanyang puso. Lintik, kung hindi ko siya kayang labanan. Sige na, give in na niya ang bahay ko. Ngayon, gusto pa niyang makipagtalik sa akin. Pag-isipang mabuti, hindi naman ito imposible. Giniba ni ma'am ang bahay ni Miguel dahil gusto niyang makasama si Miguel. Ngayon, giniba ni Miguel ang bahay niya. Gusto rin niyang makasama siya. Si Miguel ay naglalakad sa unahan. Nang makitang hindi sumusunod si Luis, lumingon siya. Nagtataka. Tara na, kuya. Patawarin mo na ako. Trabahador lang po ako. Nanginginig ang boses ni Luis. Halos maiyak na. Isang tulog lang naman. Kakainin ba kita? Huwag. Namutla ang mukha ni Luis. Ngunit sa huli ay kinaladkad pa rin siya ni Miguel papasok sa silid ng hotel. Nag-iwan si Miguel ng isang salita. Babalik ako agad. At nagmamadaling umalis. Takot na tumingin sa paligid si Luis. Nagulat nang makitang naroon din ang mga kapatid niya. Lahat sila ay mapatla ang mukha. Wala na ang dating angas. Boss, hindi makapaniwalang sabi ng isa sa kanila. Tumango ng mabigat si Luis. Naintindihan niyang pareho lang ang sinapit nila. Boss, si Miguel, ano ang gusto niyang gawin? Hindi napigil ang magtanong ng isa. Nang maisip kung ano ang gustong gawin ni Miguel, dumilim ang mukha ni Luis. Pinagiba tayo ni ma'am ng bahay niya. Pagkatapos, lahat ng bahay natin ay giniba. Giniba ni ma'am ang bahay niya dahil gusto niyang makasama siya. Ngayon, tinipon tayo ni Miguel sa silid na ito. Huminga ng malalim ang lahat. Isang malamig na simoy ang naramdaman. Kung ganoon, saan siya nagpunta? Bumili ng kagamitan. Anong kagamitan? Ano sa tingin mo? Pabalang na tanong ni Luis. Puno ng pahiwatig ang boses. Ang silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Dahan-daang bumukas ang pinto ng impyerno. Ang lalaking iyon ay nagbalik. Ang mga malalaking lalaki sa silid ay nagsipanginig. Alam nilang lahat na ang pagbukas ng pintong ito ay nangangahulugan ng isang bagay. Haharapin nila ang isang pagkawasak na hindi pa nila naranasan sa maraming taon nilang pagiging bodyguard. Itinulak ni Miguel ang pinto at pumasok. Casual na hinubad ang kanyang jacket. At bumagsak sa kama. Marahil ay medyo pagod. Nag-inat si Miguel. Pinatunog ang mga buto. Isang simpleng kilos lang. Ngunit sa mata ng lahat, ito ay isang hindi pa nararanasang presyon. Pagkatapos, ipinasok ni Miguel ang kamay sa bulsa ng pantalon. Parang may hinahanap na kagamitan. Kalmadong sinabi ni Miguel, sino ang mauuna? Ang mga salitang ito ay parang kulog sa kalagitnaan ng araw. Nagdulot ng sindak sa lahat. Pinagpawisan sila ng malamig. Si Luis, bilang leader ng mga bodyguard, ay tiningnan ng kanyang mga tauhan na takot na halos mawalan na ng kaluluwa. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Tumayo ng tuwid. Ako ang mauuna. Ngunit si Miguel ay tila nawalan ng pasensya. Ikinampay ang kamay. Huwag kayong masyadong tensyonado. Lahat naman ay may parte. Sa isang iglap, namutla ang mukha ng lahat. Akala ni Luis ay may ibang intensyon si Miguel.
Masakit niyang dinibdib ang sarili. Determinadong sinabi, kung mayroon man, sa akin mo na lang gawin. Patawarin mo na sila. Pagkasabi niyon, akma pa niyang huhuberin ang kanyang sinturon. Handa ng isakripisyo ang sarili. Ang eksenang ito ay nagpatigagal sa lahat. Pati na kay Miguel. Bakit mo hinuhubad ang pantalon mo? Tulalang tanong ni Miguel sa kanya. Nagalit si Luis hanggang sa manginig. Hindi niya inaasahan na paglalaroan siya ni Miguel ng ganito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabing, nakikiusap lang ako sa'yo. Patawarin mo na sila. Nang marinig iyon ni Miguel, dumilim ang mukha. Sa wakas, naintindihan niya ang hindi pagkakaunawaan ni Luis. Ito ba ang dahilan kung bakit ka naghuhubad ng pantalon? Miguel, huwag kang masyadong sumosobra. Namumula ang mga mata ni Luis. Sino ba ang sumosobra? Napasigaw si Miguel. Dahil sa awa, natatakot akong wala kayong matutuluyan. Kaya espesyal akong kumuha ng silid para sa bawat isa sa inyo. Tapos, maghuhubad ka ng pantalon dito. Nang marinig iyon ni Luis, sobra siyang napahiya. Namula ang kanyang mukha, nagpaliwanag. Nagkamali ako ng intindi. Tamad ng pansinin ni Miguel si Luis. Inihagis sa kanya ang susi ng silid. Pumunta ka na sa silid mo. Wasak na ang bahay ko. Hindi pwedeng ako lang ang mag-isa sa hotel. Kailangan kong magsama ng ilang taong kasama. Di ba? Pagkasabi niyon, kumuha ulit si Miguel ng ilang susi ng silid. Ipinamahagi sa mga tauhan ni Luis. Ngunit nagbabala siya sa kanila. Tandaan ninyo, ang pribado nating pagkikita ay hindi dapat malaman ng amo ninyo. Kung hindi, kayo ang mananagot. Nang mapaalis na ang lahat, sa silid ay naiwan na lang si Miguel at si Luis. Walang magawang tiningnan ni Miguel si Luis. Ano ba talaga ang gusto mo? Alam ni Luis na siya ang dehado. Namula ang mukha, sinabing, yun, naabala kita. Pagkasabi niyon, nahihiyang itinaas niya ang kanyang pantalon. At nagmamadaling tumakbo palabas. Tinitingnan si Luis na tumatakbo ng parang hinahabol. Nagtaka si Miguel. Malabo niyang naramdaman na mayroong hindi tama. Ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Nang gabing iyon, hindi nakatulog ng mahimbing si Miguel. Sa kanyang panaginip, palaging nakikita si Luis na naghuhubad ng pantalon sa harap niya. Nakakatakot talaga. Nang gabing iyon, si Luis at ang kanyang mga tauhan ay hindi rin nakatulog ng mahimbing. Sa kanilang panaginip, palaging nakikita si Miguel na itinutulak ang pinto ng kanilang silid. Nakakatakot talaga. Kaya kinaumagahan, lahat sila ay may malalaking eye bags. Walang tigil sa paghikab. Si Luis, na palaging nasa oras, sa loob ng 5 taon. Ngayon lang na late, dahil wasak ang bahay niya. Medyo malayo ang daan. At higit pa rito, hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Tiningnan ni Isabel ang itsura ni Luis. Hindi nasiyahan. Sinabing, hindi ka ba nakatulog ng maayos? Pagkatapos ay hindi na nagsalita pa. Hindi na rin nag-isip pa ng malalim. Hindi nang ahas na tumingala si Luis. Nangakong hindi na mauulit. Si Miguel naman ay hindi rin abala. Dahil nag-resign na siya, kailangan niyang maghanap ng bagong trabaho. Ngunit ang kakaiba, malinaw na si Miguel ay isang senior manager ng isang malaking kumpanya. Ngunit napakahirap niyang makahanap ng trabaho. Palaging tinatanggihan. Ang mga disenteng trabaho ay tinatanggihan lahat. Ang natitira na lang ay mga maliliit na trabaho tulad ng food delivery at surir. Ngunit nang akmang mag-a-apply si Miguel bilang rider, biglang pinutol ng manager ang kanyang sinasabi. Sa ngayon, hindi kami kulang sa food delivery. Habang nagtataka si Miguel, nakita niya ang mapanlinlang ng ngiti ng manager. Bigla niyang naisip ang babaeng iyon na kasuklam-suklam ngunit kaakit-akit. Siguradong siya ang may gawa nito. Siguradong siya, ang babaeng iyon na kasuklam-suklam. Hiwalay na kami pero hindi pa rin ako tinatantanan. Araw-araw, mabilis na dumating ang 8 araw. Malapit na ring maubos ang pasensya ni Miguel. Tinipon ni Miguel ang lahat ng bodyguard ni Isabel para sa isang pulong. May sasabihin ako sa inyong lahat. Pwede na tayong lumipat ng tirahan. Pagkasabi niyon, natigilan ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang pinakamatindi ang reaksyon ay si Luis. Excited siyang sumugod at hinawakan ang balikat ni Miguel. Totoo ba? Natulala si Miguel. Hindi niya inaasahan na ganoon katindi ang reaksyon nito sa simpleng suhestyon na lumipat ng tirahan. Ano kayang nakapagpa-excite sa kanya ng ganito? Lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang mga matang puno ng pag-asa ay nakatuon kay Miguel. Natawa si Miguel. Tiningnan ang lahat, at nagpaliwanag. Ano ba namang totoo o hindi? Lilipat lang naman tayo ng tirahan. Ganito kasi yun. Kinamot ni Miguel ang ilong. Nahihiya, ang amo ninyo, nitong mga nakaraang araw.
Pinahihirapan ako. Hindi ako makahanap ng trabaho. Malapit nang maubos ang ipon ko. Kaya gusto ko sanang dalhin kayong lahat para lumipat ng tirahan. Nang marinig iyon, hindi may pinta ang tuwa ni Luis. Mga kapatid, basta hindi dito. Kahit saan pwede. Pagkasabi nyon, lumingon pa si Luis sa mga tauhan niya sa likod. Lahat sila ay masayang masaya. Sabik na sabik nang lumipat sa bagong bahay. Kung gusto ninyong lahat, mabuti. Sasabihin ko na, dito, tumayo si Miguel, lumapit sa bintana, itinuro ang malaking tulay sa kabilang ibayo. Sa ilalim tayo ng tulay matutulog. Sa sumunod na segundo, ang ngiti sa mukha ng mga taong masayang masaya ay biglang nanigas. Matagal silang hindi nakapagsalita. Hindi inaasahan ni Miguel na magiging ganito kadali ang lahat. Walang tumutol. Tiningnan ni Miguel ang relo. Kumaway. Sinenyasan ng lahat na huwag nang matulala pa. Ayusin na ninyo ang mga gamit ninyo. Tara na. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Luis. Pilit na ngumiti. Kuya Miguel, tingnan mo. Ang lamig-lamig ng panahon. Hindi yata magandang matulog tayo sa ilalim ng tulay. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Miguel sa kawalan ng magawa. Tinapak ang balikat niya. Kapatid, sa totoo lang, wala na akong pera. Ang dami mong perang ibinigay ng amo namin. Hindi ka mauubusan. Mapait na ngumiti si Luis. Yung perang yun, ginamit ko na para sa inyong lahat. Mabilis na idinagdag ni Miguel. Pero huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko kayong matulog sa ilalim ng tulay. Tutal, magkakapatid naman tayo. Nang marinig iyon ni Luis, hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin. Nahihirapan siyang tiningnan ang mga tauhan niya sa likod. Lahat sila ay mapatla ang mukha. Yumuko si Luis. Nag-isip sandali. Nagngalit ang mga ngipin. Tinaas ang ulo. At tiningnan si Miguel. Kapatid, ganito na lang. Kami na ang bahala sa gastusin mo sa araw-araw. Ano sa tingin mo? Nang marinig iyon, hindi natuwa si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Magkakapatid tayo. Paano ko magagamit ang pera ninyo? Kusang loob kami, mariing sabi ni Luis. Sige na, ang kabaitan ninyo. Tinatanggap ko na. Lumapit si Miguel. Inakbayan siya. At hinayla palabas. Mga kapatid, sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Pero, akmang magsasalita si Luis. Halos maiyak na si Luis. Ngunit hinayla pa rin siya ni Miguel palabas. Mas masama pa ang itsura kaysa nakakain ng kung ano. Nang gabing iyon, nagmaneho si Isabel para hanapin si Miguel. Nang makitang hinahanap siya nito, sumimangot si Miguel, tumalikod, at umalis. Ngunit hinayla ni Isabel si Miguel. Luhaan ang mga mata. Miguel, mas gugustuhin mo pang Ma'am Alamos kaysa gastusin ang pera ko. Di ba? Pagkasabi nyon, nagulat ang mga tao sa paligid. Lahat ay narinig na ang napakagandang babaeng ito ay nanliligaw sa lalaking iyon. At higit pa rito, parang binubuhay pa niya ito. Sumimangot si Miguel. Iwinaksi ang kamay nito. Malamig na sinabi, lumayo ka sa akin. Miguel, medyo galit na ang boses ni Isabel. Kailangan mo ba talagang maging ganyan? Salamat sa biyaya mo, malamig na sabi ni Miguel. Walang anumang awa. Alam mo ba kung para saan ang lahat ng ginawa ko sa loob ng 5 taon? Para lang bigyan ka ng buhay na walang inaalala. Ayaw nang makipagtalo pa ni Miguel sa kanya. Ngunit hindi niya talaga matanggap ang ganitong klase ng pag-alis ng walang palem tapos ay idadahilan pang, lahat ay para sayo, ni Isabel. Galit na lumapit si Miguel sa harap niya. Nagngangalit ang mga ngipin. 5 taon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin sa akin ng 5 taon mong pag-alis ng walang palem? Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa loob ng 5 taon? Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Isabel. Mas lamaambat ang boses. Miguel, sige na, nakaraan na yun. Nagbalik na ako. Makinig ka na. Anong gusto mo? Bibilhin ko para sayo. Hindi na natin kailangang mamuhay ng mahirap pa. Nang marinig iyon ni Miguel, una siyang humalakhak ng malakas. Baliw na baliw. Pagkatapos ay naging galit. Sa tingin mo, kulang ako sa pera. Kung gusto mo talaga akong bigyan ng buhay na walang inaalala, sana ay respetuhin mo ang sarili mo. Palayain mo ako. Hindi tulad ngayon na unti-unti mo akong pinipilit. Pagkasabi nyon, tumalikod si Miguel at umalis. Puno ng pagkadismaya ang puso. Mula simula hanggang wakas, hindi nagpaliwanag si Isabel kay Miguel kung ano ang ginawa niya sa loob ng 5 taon. Kung bakit pagkatapos ng 5 taon ay bigla siyang yumaman. At kung saan galing ang perang ito. Tiningnan ni Isabel ang papalayong likod ni Miguel. Mababa at matatag ang kanyang boses. Miguel, ikaw ang pumilit sa akin. Kinabukasan, biglang lumitaw sa lungsod ng Jiangcheng ang isang grupo ng mga taong walang tirahan.
Bihis na bihis sila, organisado, at disiplinado. Sa araw, pumapasok sila sa trabaho ng nasa oras. Pagkatapos ng trabaho, sama-sama silang pumupunta sa ilalim ng tulay para matulog. Ang pagtulog sa hotel, gabi-gabi ay naririnig ang mga batang magkasintahan sa tabi na gumagawa ng bagay. Kung iyon ay mental torture, ang pagtulog sa ilalim ng tulay ay physical torture. Isang gabi, hindi makatulog si Miguel, kaya lumabas siya sa tulay para pagmasdan ang mga ilaw niya ng lungsod. Puno ng iniisip, hindi niya alam kung kailan. Tahimik na lumitaw si Luis. Mukhang pagod na pagod at walang magawa. Muli na namang gumanap bilang tagapayo. Kuya Miguel, may isang bagay akong hindi maintindihan. Si Ma'am, may pera, may itsura. Bakit hindi ka pumayag? Ilang taon na kayong hiwalay ni Ma'am. Bakit pa kayo magkakasama? Bumulong si Miguel. Sa totoo lang, may gustong sabihin si Luis. Ngunit ang bili ng amo niya ang nagtulak sa kanyang manahimik na lang. Siyempre, hindi rin nagtanong si Miguel. Ang makarinig ng hindi magandang bagay ay nakakainis. Ang makarinig ng magandang bagay tapos malalamang naghirap si Isabel ay lalong magpapagalit sa kanya. Naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng sa hirap at ginhawa. Magkakasama, noon, hindi dapat iniwan ni Isabel si Miguel. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Luis. Mensahe mula kay Isabel. Nagtatanong, nakatulog pa rin ba siya sa ilalim ng tulay? Nag-isip sandali si Luis. Nag-type ng sagot kay Isabel, ano ang sitwasyon? Sa ganitong kalagayan, baka Ma'am Alamos na siya. Pagkatapos ipadala ni Luis ang mensaheng ito, inaasahan niyang hindi na sisigat si Isabel. Ang katahimikan ni Isabel ay nagpa-alerto kay Luis. Kailangan ko nang umalis. Hinala ko, darating na si Ma'am. Tumango si Miguel. Hindi siya pinigilan. Ayaw ni Miguel na malaman ni Isabel na araw-araw niyang dinadala ang mga bodyguard nito para matulog sa ilalim ng tulay. Napakagulo noon. Mahirap ipaliwanag. Madaling mabuking ang panloloko ni Miguel sa mga tauhan nito. Hindi pa nakakaalis si Luis nang makarinig siya ng isang mapanuyang boses. Hindi ba't ito si Direktor Miguel ng ating kumpanya? Ang nagsalita ay ang direktor ng Publicity Department. Si Dante, tipikal na anak mayaman. Noong hindi pa nagre-resign si Miguel, siya ang direktor ng Planning Department. Sa teorya, hindi sila masyadong nagkakaugnayan. Ngunit noon, niligawan ni Dante ang isang receptionist sa kumpanya. Sinabi naman ng babae na mayroon na siyang gusto. At ang taong iyon ay si Miguel. Kaya palaging sinasadyang pahirapan ni Dante si Miguel sa kumpanya. Sa mga sandaling ito, nang makita niyang ganito kahirap ang itsura ni Miguel, tuwang-tuwa siya hanggang sa mapang-isi. Direktor Miguel, ang ganda ng porma mo. Anong ginagawa mo dito? Na Ma'am Alamos. Pagkasabi niyon, kumuha pa siya ng ilang barya mula sa bulsa. Ngumingisi na ipinapakita kay Miguel. Maswerte ka ngayon. Nakita kita. Hindi pinansin ni Miguel ang pang-aasar nito. Malamig lang siyang sinulyapan. Nagalit si Dante. Ayaw na ayaw niya sa ganitong klase ng ugali ni Miguel na kahit anong pang-aasar ay kalmado pa rin. Lumitaw ang galit sa kanyang mga mata. Kumuha siya ng isang mangkok na bakal mula sa kotse. Inihagis sa lupa sa harap ni Miguel. Ngumiti at sinabing, ang pulubi. Dapat mukhang pulubi. Nang makita iyon ni Luis, sumimangot siya. Medyo hindi niya nagustuhan. Sa totoo lang, sumusobra na ang taong ito. Ngunit si Miguel ay biglang tumingin sa mangkok na bakal sa lupa. Bahagyang ngumiti, at mahinang sinabi, salamat. Ang kilos na ito ay nagpatigagal kina Luis at Dante. Walang sino man ang inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Miguel. Natawa si Dante ng malakas. Sige na, masaya ako ngayon. Bibigyan pa kita ng 2. Pagkasabi niyon, kumuha siya ng ilang 100 pisong papel. Ginawang ilang maliliit na bola. At inihagis sa mangkok na bakal. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Dinuraan pa niya ang mangkok. Tinapakan ng paa, at pinagdiinan para ikalat ang dura. Sa mga sandaling iyon, isang bagong-bagong Mercedes ang huminto sa gilid ng kalsada. Isang babaeng may balingkinitang katawan ang bumaba ng kotse. Nang makita iyon ni Luis, nanigas ang buong katawan. Magalang na yumuko, at tinawag, Ma'am. Napunta rin ang tingin ni Dante sa babae. Agad siyang kinabahan. Ang isang napakagandang babae tulad ni Isabel. Imposibleng hindi magustuhan. Isa pa, miyembro rin ng Board of Directors ang tatay niya. Baka magkaroon din sila ng pagkakataon. Nang maisip ito, sinaman niya ng tingin si Miguel. Kung hindi dahil kay Miguel, bakit niya hahayaang makita siya ni Isabel na ganito kaba-aba? Gayunpaman, malamig lang na nagsalita si Isabel. Ipagpatuloy mo.
Ang hindi inaasahang utos na ito ay nagpatigagal kay Luis. Sa totoo lang, lihim siyang natutuwa dahil darating si Ma'am para ipagtanggol ang lalaki niya. Ngunit bakit? Nang marinig iyon ni Dante, natuwa siya. Tama nga, noong araw na umupo si Isabel sa pwesto, nakatulog si Miguel sa General Assembly. Siguradong mas galit pa si Isabel kay Miguel kaysa sa kanya. Tinutulungan niya lang si Isabel na maglabas ng galit. Nang maisip ito, tuwang-tuwa siyang dumura ulit sa mangkok na bakal. Pagkatapos ay ginamit ang sapatos para marahas na tapakan ng pera sa ilalim ng paa. Habang nagmumura, pulubing mabaho, nagtatakang tiningnan ni Luis si Isabel. Hindi maintindihan kung bakit sa mga sandaling ito ay nakangiti siya. Si Dante, nang makitang ang dating malamig na si Isabel ay nakangiti, ay sobrang na-excite, habang tinatapakan ang mangkok na bakal. Iniisip na niya pati ang pangalan ng magiging anak nila ni Isabel. Kalmadong sinulyapan ni Miguel ang pera sa mangkok na bakal. Bahagyang napabuntong hininga. Pagkatapos, dahan-daang binasa ang isang batas tungkol sa pagrespeto sa pera. Kalmado ang tono, ngunit may hindi maikakailang lakas. Sa malalang kaso, maaaring ituring na krimen. Ang sitwasyon mo, ilang araw kang makukulong. Pagkasabi niyon, hindi nagatubili si Miguel. Kinuha ang telepono, at tumawag sa pulis. Ilang minuto lang, dumating na ang mga pulis. Pagkatapos mangalap ng ebidensya, nakumpirmang si Dante ay may intensyong sirain ang pera. Agad siyang inaresto. Noon lang natauhan si Dante. Takot siyang tiningnan si Miguel. Humihingi ng tulong. Miguel, tulungan mo akong magpaliwanag sa mga pulis. Bibigyan kita ng pera. Kahit magkano ang gusto mo. Ibibigay ko. Ngumiti si Miguel. Pinutol ang kanyang sinasabi. Sandali lang. Nang makita iyon ni Dante, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit itinuro lang ni Miguel ang mangkok na bakal sa kamay nito. Sinabing, pakisuyo, yang mangkok na bakal. Akin na, may paggagamitan ako. Kaya inaresto ng mga pulis si Dante. Samantala, si Miguel, nakasandal sa rehas, mula simula hanggang wakas ay nanatili sa kanyang postura ng pagmamasid. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Isabel na hindi siya pinapansin ni Miguel. Kaya lumapit siya kay Miguel na naka-high heels. Tiningala si Miguel. Bulag ka ba? Nagpapanggap kang hindi mo ako nakikita. Sumimangot si Miguel. Walang sinabi. Nang makitang malamig si Miguel, hindi rin nagalit si Isabel. Kinuha niya ang kanyang pataka. Naglabas ng ilang 100 pisong papel sa harap ni Miguel. Inilagay niya ang ilang 100 pisong papel sa mangkok na bakal. Gutom ka na ba? Kunin mo to. Bumili ka ng pagkain. Sinulyapan ni Miguel ang pera sa mangkok na bakal. Pagkatapos, bahagyang iwinasiwas ang kamay, dahilan para lumipad ang mga perang papel palabas ng mangkok. Tapos na ako, malamig na sabi ni Miguel. Nang makita iyon ni Isabel, ngumisi siya. Galit ka ba talagang gastusin ang pera ko ng ganyan? Itinaas ni Miguel ang ulo. Tinitigan siya ng diretso. Mariing itinuro ng daliri ang lupa. Nang gigigil na sinabi, ako, si Miguel. Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa gumastos ng kahit isang kasing mo. Isabel, pagkasabi niyon, malamig na suminghal si Miguel. Tumalikod. Ayaw nang tingnan pa ang napakagandang mukha na iyon na nagdudulot ng kalituhan kay Miguel. Sa bahay ko ka tumira. Tayong dalawa lang. Kahit anong gusto mong gawin. Pwede. Napakakalma ng pagkakasabi ni Isabel. Hindi kasing ganda ng ilalim ng tulay. Napabuntong hininga siya. Medyo walang magawa. Hindi ako pwedeng matulog dito kasama ka. Kailangan kong alagaan ang kalusugan ko para sa hinaharap. Para pagsilbihan ka. Hindi pa tapos ang sinasabi. Nawalan na ng pasensya si Miguel. Pinutol ang sinasabi. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng mga nakakadiring bagay na yan. Tinaasan ng kilay ni Isabel. Naintindihan. Nanahimik sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang lumapit kay Miguel. Pabulong na nag-alok. Sa kasalukuyang kalagayan ng pananalapi mo. Marahil dapat mong pag-isipan ang pumunta sa templo. Dalhin mo ang ID mo. Doon, hindi lang libre ang pagkain at tirahan. Pwede ka ring magnilay-nilay. Malay mo, isang araw, magbago ang isip mo. Dito, bigla siyang tumingkayad. Hinalikan ng bahagya ang labi ni Miguel. Ginamit pa ang dila para dilaan ang pisngi ni Miguel. Malay mo, isang araw, magbago ang isip mo. Babalik ka sa akin. Ngumisi siya ng mapanlinlang. Isang mapanganib ng ngiti, ngunit puno ng kasiyahan. Naramdaman ang init sa pisngi. Huminga ng malalim si Miguel. Pagkatapos, galit na itinuro siya ni Miguel. Sinabing huwag siyang mangarap. Imposibleng magkabalikan sila. Sinabi pa sa kanya, ano bang masarap sa paghingi ng pagkain sa templo?
Namamalamouse ako sa kalsada. Kumikita ako ng 1,000 sa isang araw. Ano bang alam mo? Tiningnan ni Isabel si Miguel na galit na galit. Humawak sa tiyan. At tumawa ng malakas. Ang tawa ay malinaw at masaya. Ngunit nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam kay Luis na nakatayo sa tabi. 5 taon na siyang sumusunod sa amo niya. Hindi pa niya nakitang tumawa ng ganito kalakas ang amo niya. Nang makita siyang ganito kasaya tumawa. Galit na galit si Miguel na gusto na niyang sampalan ang sarili ng ilang beses. Malinaw na nagpapaliwanag si Miguel. Ngunit ngayon ay parang pinagtatawanan pa niya ito. Nang maisip ito, lalong nagalit si Miguel. Malamig na suminghal, tumalikod, at umalis. Ngunit ang sinabi ni Isabel na, may curtain sa kotse ko. Kunin mo para sayo. Ang nagpatigil kay Miguel. Lumingon si Miguel. Sinaman siya ng tingin. Pagkatapos ay binuksan ang pinto ng kotse. Kinuha ang ilang piraso ng curtain sa loob. Pagkatapos, isinara ng malakas ang pinto ng kotse. Nakalakad ng ilang hakbang. Natauhan si Miguel. Lintik, bakit ko kinuha ang gamit niya? Kaya inihagis ulit ni Miguel ang ilang piraso ng curtain sa lupa. Nang makita iyon ni Isabel, ngumuso siya. Mahirap nang makahanap ng curtain ngayon. Tama nga naman. Ano bang kasalanan ng curtain? Nagngangalit ang mga ngipin ni Miguel. Pinulot ang ilang piraso ng curtain. Nang makitang umalis si Miguel, sakalang lumingon si Isabel kay Luis. Bakit ka nandito? Inalis ni Luis ang ngiti. Magalang na yumuko. Ma'am, napadaan lang po ako. Hindi na nakipagtalo pa si Isabel. Tumango lang, at nagmaneho palayo. Habang pauwi, nakadekwatro ang mahahabang binti ni Isabel. Tinitingnan ang tanawin ng lungsod sa gabi. Hindi niya maiwasang maalala ang mga masasayang sandali kasama ang isang tao 5 taon na ang nakalipas. Hindi nagtagal, huminto si Luis sa harap ng kondominium. Tiningnan niya si Isabel na bumababa ng kotse. Nag-atubili sandali, kinamot ang ilong. Nahihiya, ma'am, gusto ko sanang itanong. May curtain pa po ba kayo? Nang marinig iyon ni Isabel, una siyang natigilan. Pagkatapos, lumingon siya. Nagtataka, hindi ka ba nagbibiro? Pagkasabi niyon, naglakad siya palayo na naka-high heels. Sinundan ng tingin ni Luis si Isabel hanggang sa mawala na ito sa paningin. Saka lang siya dahan-daang tumayo ng tuwid. May mapait na ngiti sa mukha. Hindi ako nagbibiro. Hindi lang ako ang nanakawan ng curtain. Pati rin siya. Araw-araw. Hindi na sayang ang pagod. Sa wakas, nagsimula na ring mamalamouse si Miguel. Tutal, lahat ng paraan para kumita ay hinaranggan na ni Isabel. Kung hindi siya mamalamouse, pupunta lang siya sa templo para magpakalbo. Isa pa, ayon sa pagkakaalam ni Miguel, malaki ang kita sa pamamalimos. Kaya ng araw na iyon, nagpatawag si Miguel ng isang pulong. Puno ng sigasig na nagtalumpati sa harap ng mga bodyguard ni Isabel. Handa nang akayin sila para yumaman ng sama-sama. Ang talumpati ay lubos na sinang-ayunan ni Luis sa sinabi ng amo niya. Si Miguel ay hindi ordinaryong tao. Kaya biglang lumitaw sa lungsod ang isang grupo ng mga bagong artista. Bihis na bihis sila, organisado, at disiplinado. Bawat isa ay may maliit na mangkok na bakal. Nakapila ng mahaba, nakaupo at namamalamouse sa tulay. Kinabukasan, tiningnan ni Miguel ang banta ng barya sa harap niya. Hinimas ang baba, nag-iisip tungkol sa pagbabayad ng buwis. Tutal, mabuting mamamayan siya. Tinatamasa ang mga karapatan ng bansa. Medyo sobra naman kung hindi siya magbabayad ng buwis. Malapit nang guminhawa ang buhay. Ngunit sa ikatlong araw, may nangyari na naman. Noon, masayang binibilang ni Miguel ang pera. Iniisip sa sarili na malaki rin pala ang kita sa pamamalimos. Bigla siyang bumahing. Noong una, hindi pinansin ni Miguel. Hanggang 6:00 ng hapon. Nahihilo na si Miguel. Noon lang niya napagtanto na baka nilalagnat na siya. Si Luis, na nakaupo sa tabi, ay nakitang ang dating masiglang si Miguel ay matamlay na ngayon. Nakaramdam siya ng kakaiba, kaya mausisang lumapit siya kay Miguel. At natuklasang mataas ang lagnat ni Miguel. Nag-isip sandali si Luis. Si Miguel ay araw-araw na nasa labas. Mataas ang lagnat ngayon. Siguradong hindi ito nagkataon lang. Kaya tumayo siya, kinuha ang telepono, at ini-report ang sitwasyon kay Isabel. Sa kabilang linya, si Isabel ay tahimik na tahimik. Pagkatapos, nag-iwan siya ng isang salita. Ipadala mo sa akin ang address. At ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal. Isang kotse ang tahimik na huminto sa gilid ng kalsada. Natuwa si Luis. Akala niya ay si Ma'am na ang dumating. Ngunit nang makita niyang ang nagmamaneho ay si Dante. Agad dumilim ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang araw na edukasyon, pinalaya si Dante.
Ang unang ginawa niya paglabas ay hanapin si Miguel. Ang dalawang salitang, Miguel, ay nagngangalit na binigkas mula sa pagitan ng mga ngipin ni Dante. Hindi pa tapos ang sinasabi. Isang biglaang bangga ang nagtulak sa kanyang kotse ng ilang metro palayo. Lumingon siya. Nakita si Isabel na naka-high heels. Malalaking hakbang na papalapit. Malamig ang tingin. Aray. Ang sakit sa puso. Nilampasan ni Isabel si Dante. Nag-iwan ng isang salita. Ang pagparada sa tulay ay labag sa batas trapiko. Kasabay ng pagsulyap kay Luis ng may pahiwatig. Naintindihan ni Luis ang ibig sabihin. Agad tumawag sa pulis. Kaya si Dante, kakalabas lang ng kotse ng ilang minuto, ay inimbestigahan na naman ng mga pulis. Dahan-daang lumuhad si Isabel sa harap ni Miguel. Ginamit ang maputing daliri para hipuin ang noo ni Miguel. Sa isang iglap, namula ang gilid ng kanyang mga mata. Tumawag kayo ng doktor. Dalhin siya sa bahay ko. Sa malaking kama sa bahay ni Isabel. Isang matandang doktor ang maingat na sinusuri si Miguel. Hindi nagtagal. Nakita ni Isabel na tumayo ang doktor. Nagmamadaling lumapit para magtanong ng may pag-aalala. Nalaman niyang si Miguel, dahil sa matagal na paggala-gala, ay nagkaroon ng pulmonya. Mabuti na lang at naagapan. Ngayon ay lampas na sa panganib. Hinaplos niya ang matipunong mukha ni Miguel. Puno ng pagtataka ang puso. Bakit ba ganito katigas ang ulo ng lalaking ito? Nagbalik na ako. Pwede naman tayong magsimula ulit. Bakit kailangan pa niyang labanan ako? Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa gutom sa labas kaysa tanggapin ang tulong ko. Ang tandang ito, bakit ba siya ganito katanga? Nang maisip ito, dalawang hibla ng luha ang pamatak sa kanyang mga pisngi. Pinunasan niya ang luha, tumayo, at lumabas ng silid. Kasasara pa lang ng pinto ng silid. Dahan-daang iminulat ni Miguel ang mga mata. Gulong-gulo ang isip, kanina, habang nag-uusap ang doktor at si Isabel. Kahit hindi nagsasalita si Miguel, walang ni isang salita siyang pinalampas. Nang tanungin ng doktor ang pagkakakilanlan ni Miguel, matatag at malalim ang sagot ni Isabel. Siya ang lalaki ko, sa puso niya. Kahit anong pagtutol ni Miguel, si Miguel ay mananatiling lalaki niya. Ang sagot na ito ay nagpagulo sa puso ni Miguel. Hindi niya alam kung paano haharapin. Pagkaalis ng doktor, akmang tatayo si Miguel para umalis. Ngunit sa mga sandaling iyon, umiyak si Isabel. Ito ang nagparamdam kay Miguel na nagbago na siya. Ngunit parang hindi rin. Siya pa rin ang iyaking batang babae noon. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi, nakasandal si Isabel sa dibdib ni Miguel. Nanunood ng karton na Blue Cat Detective. Dahan-dahan siyang nakatulog. Hating gabi, nagising siya. Takot na gin-icing si Miguel. Luhaan ang mga mata. Ikinwento ang bangungot na naginip ako. Hinahabol ako ng dinosaur. Noon, natunaw si Miguel sa kanyang pagiging kaibig-ibig. Dahan-dahan niyang tinapat ang likod nito. Inalo, tingnan mo nga naman. Nanunood lang ng karton. Nananaginip pa ng bangungot. Sa totoo lang, hindi ka naman niya gustong kagatin sa puwet. Nakita kanyang kaibig-ibig kaya kanya hinabol. Huwag mong sabihing tao lang. Pati hayop ay laging naaakit sa magagandang bagay. Kung pati hayop ay gusto ka, dapat masaya ka. Ha, nakikiusap ako sa'yo. Ano ka mo? Ngumuso ang babae. Gusto niyang kagatin ang puwet ko. Muntik na niya akong makagat. Mabuti na lang. Mabilis akong nag-react. Nagising ako. Ang seryosong itsura ng babae ay nagpatawa kay Miguel ng malakas. Tumatawa ka pa. Malapit nang umiyak ang babae. Ngayon, ang mga luha ni Isabel ay muling yumantig sa pinakamalalim na lambot sa puso ni Miguel. Sa mga sandaling ito, malinaw na nararamdaman ni Miguel na mahal pa rin siya ni Isabel. Ngunit ang hindi maintindihan ni Miguel ay kung mahal siya ni Isabel ng ganito. Bakit siya umalis noon nang walang palem? Ngayon, bumalik siya. Para saan? Bakit walang kahit isang salitang paliwanag? Ang mga tanong na ito ay parang matatalas na kutsilyong humihiwa sa puso ni Miguel. Nagdudulot ng hindi masukat na sakit. Ngunit tinitingnan si Isabel na nakaupo sa tabi ng kama. Lamambat ang puso ni Miguel. Nagpas siyang manatili ngayong gabi. Hindi nagtagal. Nagpalit ng damit si Isabel. Naligo, at bumalik sa tabi ni Miguel. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, nagmamadaling ipinikit ni Miguel ang mga mata. Nagpanggap na wala pa ring malay. Nang gabing iyon, nakadapa siya sa tabi ng kama. Binabantayan si Miguel na natutulog. Kinabukasan, iminulat ni Miguel ang mga mata. Natuklasang wala si Isabel sa silid. Hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Pagkatapos, itinukod ang sarili, at umalis sa silid. Akala ni Miguel ay papasok na ito sa trabaho tulad ng dati. Ngunit nang dumaan siya sa sala, bigla niyang natuklasan na nagluluto ito ng almusal sa kusina.
Nang makitang lumabas si Miguel, kalmado siyang inimbitahan ni Isabel na manatili para kumain. Na parang walang nangyari kahapon. Sinulyapan siya ni Miguel. Nang makita ang malamig at mayabang na itsura nito, mas gaman ang loob ni Miguel. Kumpara sa kanya kahapon na puro luha, mas hindi alam ni Miguel kung paano haharapin siya ngayon. Tahimik na dumaan si Miguel sa sala. Handa nang umalis. Ngunit habang kinukuha ang sapatos, biglang sinipa ni Isabel palayo ang tsinelas ni Miguel. Ang eksenang ito ay nagpagalit kay Miguel. Ngunit nang lumingon siya at makita ang napakagandang mukha nito, agad nawala ang galit sa kanyang puso. Isabel, ano ba talaga ang gusto mong gawin? HMPH. Naghalukip-kip si Isabel. Tamad na tiningnan si Miguel mula ulo hanggang paa. Nanguuyam. Aba, mukhang magaling ka na. Nagagawa mo nang magalit sa akin. Kahapon, mataas ang lagnat mo. Walang malay. Bakit hindi ka sumigaw sa akin? Natigilan si Miguel. Akmang sisigot. Ngunit biglang nagbago ng paksa si Isabel. Kumain ka na. Saka ka umalis. Tutal, nandito ka na rin. Pagkasabi nyon, inakbayan niya si Miguel at hinayla papasok sa bahay. Nang makita iyon, iwinaksi ni Miguel ang kamay nito. Marahil ay dahil sa sobrang lakas ng pagtulak. O dahil hindi ito handa. Naitulak ni Miguel si Isabel ng ilang hakbang paatras. Nagulat si Miguel. Akmang lalapit para saluhin. Ngunit nang makita niyang ngumisi ito ng mapanlinlang, agad na pagtanto ni Miguel na naloko siya. Sinadya niya iyon. Gusto niyang makita kung masasaktan ba si Miguel. Lalo pang lumapad ang ngiti ni Isabel. Muling inakbayan si Miguel, at dinala si Miguel sa hapagkainan. Dahil sa nangyari kanina, kahit ayaw, napilitan si Miguel na umupo at kumain. Sa hapagkainan, nakaupo si Isabel sa tapat ni Miguel. Nakapatong ang dalawang kamay sa baba. Masayang pinapanood si Miguel na kumakain ng masarap, na parang nanunood ng isang hayop na kumakain. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam si Miguel ng kakaiba. Uminit ang kanyang katawan, malakas ang kabog ng dibdib. Lalo na kapag tinitingnan si Isabel. Hindi niya maiwasang mapatingin sa dibdib nito. Nang makita iyon ni Isabel, ngumisi siya ng may pagmamalaki. Habang nilalagyan ng pagkain si Miguel, kalmado niyang sinabi, "Kainin mo to, masustansya to." Nagtataka si Miguel. Masustansya. Kalmadong sumagot si Isabel. Kanina, naglagay ako ng gamot. Nasobrahan yata ako ng lagay sa pagkain to. Kaya pala umiinit ang katawan ko. Dito, biglang natauhan si Miguel. Anong sabi mo? Hinampes ni Miguel ang mesa. Tumayo, ngunit hindi pa siya tuluyang nakakatayo. Nahilo siya. Nanlambot ang katawan. Nang makita iyon ni Isabel, mabilis siyang lumapit para saluhin si Miguel. May ngiti sa gilid ng labi. Kaya mo pa bang lumakad? Ikaw, nilagyan mo ako ng gamot. Saan ako kukuha ng lakas para lumakad? Kung ganoon, aalis ka ba o hindi? Hindi ba sabi mo, pagkatapos kumain, aalis ka na? Pagkasabi nyon, hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Napakamapang-akit. Ikaw, akmang magagalit si Miguel. Ngunit tumalab na ang gamot. Putol-putol na ang kanyang pagsasalita. Sa malabong paningin, ang anyo ni Isabel ay tila naging mas kaakit-akit. Nakakabighaning nakakabaliw. Hindi. Umiling-iling si Miguel. Pilit na iwinala ang mga hindi dapat naisipan sa kanyang ulo. Ngunit lalo pang lumapad ang ngiti ni Isabel. Ginamit niya ang daliri para marahang kilitiin ang palad ni Miguel. Kasabay ng pagbuga ng mainit na hininga sa tainga ni Miguel. Dahilan para muntik nang malunod si Miguel sa lamang na ito. Sa huli, sa tulong ni Isabel, pahapay-hapay na bumalik si Miguel sa silid. Humiga sa kama. Gustong pumiglas ni Miguel. Ngunit ang katawan niya ay parang nakatali ng hindi nakikitang kadena. Hindi makagalaw. Hindi nagtagal. Itinulak ni Isabel ang pinto at pumasok. Nakayapak siya. Ngumingiti. Dumating na ang doktor. Lintik. Nagkamali ako ng kalkula. Nakahiga si Miguel sa kama. Huli na ang pagsisisi. Gusto na niyang sampelan ang sarili ng ilang beses. Dahan-dahan siyang lumapit kay Miguel. Itinagilid ang ulo. Ang mapupulang labi ay marahang dumampi sa labi ni Miguel. Sa sandaling iyon, parang nakuryente si Miguel. Lahat ng galit at pagtutol ay naglaho. Nang mawala na ang epekto ng gamot, unti-unting natauhan si Miguel. Ngunit natuklasan niyang huli na ang lahat. Puno ng galit ang puso. Bumangon siya. Malakas na inihagis ang unan sa sahig. Nagmumura. Lintik. Ano ba ang ginawa ko? Biglang bahagyang bumukas ang pinto ng silid. Si Isabel, nakasuot ng bathrobe, basa pa ang buhok, ay kampanteng pumasok, na parang walang nangyari. Nang makita iyon, namula si Miguel. Itinuro siya.
Nagmumura. Isabel, hindi ko inaasahan na ganito ka pala kabastos na babae. Hintayin mo. I'd demanda kita. Tinaasan ng kilay ni Isabel. May bakas ng pang-uuyam sa kanyang mga mata. Oh, I'd demanda kita ng rape, nang gigigil na sabi ni Miguel. Nang marinig iyon ni Isabel, hindi lang hindi nagalit, ngumiti pa na parang bulaklak. Itinuro niya ang telepono ni Miguel. Tingnan mo muna ang telepono mo. Nagtatakang binuksan ni Miguel ang telepono. Nang makita ang laman, agad siyang natigilan. Isabel, galit na galit si Miguel na hindi na siya makapagsalita. Ngumisi siya. Itinaas ang dalawang kamay. Mukhang inosente. Habang tulog ka lang naman. Ginamit ko ang telepono mo para mag-transfer ng kaunting pera sa akin. Hindi naman yun maituturing na rape. Transaksyon lang yun. Ang pagbili ng sex ay labag sa batas. Mahina niyang paalala. Hindi may tago ang pang-aasar sa kanyang tono. Nagngangalit ang mga ngipin ni Miguel. Tinitingnan siya. Kung ganoon, ay demanda pa rin kita. Biglang humalakhak si Isabel. Ito ang unang beses niyang tumawa ng ganito kasaya sa loob ng 5 taon. Hahaha, ang romantiko naman. Pati sa kulungan. Gusto mo akong isama. Mabuti na rin yun. Hindi ko na kailangang mag-alala na matutulog ka sa ilalim ng tulay. Natatakot ako. Sa kulungan. Kahit papaano. Mainit. Hindi ka magkakasipon. Nagalit si Miguel hanggang sa manginig. Itinuro siya. Kalahating araw na hindi makapagsalita. Sa huli, galit lang niyang itinaas ang pantalon at tumakbo palabas. Hindi pinigilan ni Isabel. Nang malapit nang lumabas si Miguel sa sala, malambing siyang nagpaalala. Huwag mong kalimutang kunin ang gamot mo sa sipon. Ayaw sanang kunin ni Miguel. Ngunit naisip niya, sayang naman kung hindi kukunin. Kaya kinuha ni Miguel ang gamot sa sipon sa mesa. Isinuot ang sapatos. Itinulak ang pinto, at umalis. Carton, muling paalala ni Isabel. Lumingon ulit si Miguel. Kinuha ang ilang piraso ng carton sa pintuan. Bago umalis, sinaman niya ito ng tingin. Galit na lumabas si Miguel sa kondominium. Sinipa ang maliit na bato sa gilid ng daan. Nagmumura, lintik, nakakainis. Ngunit pag-isipan, kahit galit, mayroon din namang pakinabang. Umiling si Miguel. Iwinala ang mga kung ano-anong iniisip. Binilisan ang lakad patungo sa ilalim ng tulay. Ngayon, kailangan pang magtrabaho ni Miguel. Gayunpaman, nang makarating si Miguel sa ilalim ng tulay, may nangyari na naman. Lintik, nasaan ang mangkok kong bakal? Lahat ay hindi alam kung bakit biglang nagalit si Miguel ng ganito. Ngunit sa mga sandaling ito, walang nang ahas na lumapit para aluin siya. Baka kapag nagalit si Miguel, sila pa ang mapagbuntunan. Ibinaling ni Miguel ang galit na tingin kay Luis. Nagtanong, nasaan ang mangkok kong bakal? Nagulat si Luis, takot na tumingin sa lupa. Sisiguradong kinuha na ng matandang yun. Ano? Nagngangalit ang mga ngipin ni Miguel. Naningkit ang mga mata. Nanggigigil na sinabi, sobra na talaga. Ang pagnakaw sa carton ko. Pwede pa, ngayon, pati mangkok na bakal. Hindi pinatawad. Habang iniisip ni Miguel, lalo siyang nagagalit. Ang galit sa kanyang puso ay hindi na mapigilan. Itinuro ni Miguel ang lupa. Nanggigigil na nagutos. 5 minuto. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa matandang yun. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Walang sino man ang inaasahan na dahil lang sa maliit na bagay na ito. Magagalit talaga si Miguel. Yumuko si Miguel. Nag-isip sandali. Naramdamang kailangan niyang ayusin ang bagay na ito. Sobra na talaga ang matandang iyon. Kaya kinuha ni Miguel ang telepono. Tumawag ng isang numero. Lintik. Ngayon, kahit langit pa yan, hahanapin ko ang matandang yun. Nang makita iyon ng lahat, alam nilang malaking bagay na ito. Hindi pwedeng palakihin pa ang maliit na bagay. Kuya, tama na. Walang pinag-aralan ang matandang yun. Huwag na nating patulan. Oo nga, kuya, matanda na siya. Bakit pa natin papatulan? Sa susunod na makita natin siya, tutulungan ka naming takutin siya. Tapos na yun. Hindi na kailangang magpakilos pa ng mga tao. Sunod-sunod na nagpayo ang lahat. Pagkatapos ng matagal na pagpapayo, sa wakas ay hamupa na rin ang galit ni Miguel. Sa mga sandaling iyon, hindi alam kung sino ang nakakita kay Andres. Itinuro niya si Andres. Nagulat na sinabi, Kuya, tingnan mo kung sino ang bumalik. Nang marinig iyon ni Miguel, tumingin siya sa direksyong itinuro nito. Si Andres nga, dati, dahil may malubhang sakit ang nanay niya. Binigyan siya ni Miguel ng pera para umuwi at alagaan ang nanay niya. Kaya malaki ang pasasalamat niya kay Miguel. Sa mga sandaling iyon, si Andres ay kumakaway, nakangiti ng malapad, tumatakbo palapit kay Miguel.
Kuya, bumalik na ako. Nang makita ang ngiti ni Andres. Gaman din ang pakiramdam ni Miguel. Bumalik ka na pala. Sumama ka na sa grupo. Dadalhin kita para kumita ng pera. Kumita ng pera. Tulala si Andres. Mamam Alamos tayo. Humalakhak si Miguel. Mamam Alamos. Magkano ang kikitain natin? Ganap na tulala si Andres. Nang marinig iyon ng lahat, nagkatinginan sila. Ngumingitin ng may pahiwatig. Sa mga sandaling iyon, lumapit si Luis. Tinapak ang balikat ni Andres. Mukhang veterano. Masyadong makitid ang pananaw mo. Lalo pang nagtaka si Andres. Palawakin mo ang pananaw mo. Dapat malaki ang pananaw mo. Pagkasabi nyon, itinaas pa niya ang dalawang kamay. Gumuhit ng isang malaking bilog. Pumalakpak si Miguel. Sige, si kasamang Andres ay bumalik na sa grupo. Ngayon, kumpleto na ang grupo natin. Nang makitang may gustong sabihin si Miguel, agad umupo ang lahat sa paligid niya. Lahat sila ay nakadekwatro. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng pantalon. Ang dalawang mata ay puno ng paghanga habang tinitingnan si Miguel. Sa kasalukuyan, ang ating karera ay nasa yugto ng pag-unlad. Ngunit lumitaw na ang kaaway. Seryosong sabi ni Miguel. Kaaway, nagtatakang tanong ni Luis. Oo nga, siya yung matandang nagnakaw ng mangkok kong bakal. Natigilan si Luis. Hindi niya maintindihan. Isang mangkok na bakal lang naman. Pwede namang bumili ng bago. Magaling ang sinabi mo. Kontentong tumango si Miguel. Ang isang mangkok na bakal. Tama ka. Hindi gaanong mahal. Ngunit hindi iyon ang problema. Tayo, bilang mga namam-alamos, dapat may profesionalismo. May tamang ugali. Iyon din ang etika sa trabaho. Kung bibili tayo ng bagong mangkok na bakal, anong impresyon ang iiwan natin sa mga kliyente? Isang pulubi na may hawak na bagong-bagong mangkok na bakal. Makatarungan ba yon? Parang may naintindihan si Luis. Ang itsura niya ay nagpapahiwatig na tila naintindihan na niya. Galit na itinuro ni Miguel ang lupa. Buong sigasig na nagsalita. Ang mangkok na bakal na iyon ay matalik kong kaibigan. Regalo ni Dante. Para sa karera ko. Hindi siya nagdalawang isip na tapakan ang mangkok na bakal na iyon sa lupa. Tinapakan ng tinapakan. Dahil sa paulit-ulit niyang pagtapak, nagkaroon ito ng kulay na tulad ngayon. Malapit nang magkaroon ng patina. Dapat ninyong malaman. Ang ganoong klase ng mangkok na bakal. Tanging ang mga pulubing nakaranas na ng hirap at ginhawa ang karapat-dapat magmay-ari. Pero ninakaw pa ng matandang yun para ibenta. Hinimas ni Luis ang baba. Inalala ang sitwasyon ng araw na iyon. Noon, si Miguel ay nakasandal sa rehas. Tamad na tinitingnan ng ilog sa ibaba. Sa ginawang pang-iinsulto ni Dante sa kanyang dignidad. Parang walang nakita si Miguel. Noon lang naintindihan ni Luis. Kuya, kung ganoon. Nang araw na iyon, nang insultuhan ka ni Dante, hindi ka nagsalita dahil nakita mong pinapaganda niya ang mangkok na bakal na iyon. Tama ba? Ngumisi si Miguel ng mahiwaga. Ano sa tingin mo? Lintik, kuya, napakalalim mo talaga. Bilib ako sa'yo. Pero ngayon, anong gagawin mo sa mangkok na bakal? Nang marinig iyon, yumuko si Miguel. Nag-isip ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Miguel ang ulo. Ngumiti ng nakakaintriga. Ang nagkabit ng kampana ang dapat magtanggal nito. Siyempre, hahanapin ko ang mahal kong kaibigan. Nang mabanggit ang mahal na kaibigan, lahat sila ay ngumisi ng mapanlinlang. Nang araw na iyon, dinala ni Miguel si Luis sa istasyon ng pulis. Pagkakita pa lang ni Dante kay Miguel, agad siyang nagalit, sumisigaw. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Miguel. Tiningnan siya. Kalmadong sinabi, masyado kang malayo. Ang mga bodyguard na nakatayo sa likod ni Miguel ay ngumisi rin ng mapanlinlang. Nang makita ni Dante ang eksenang ito, agad siyang natakot. Kakayo, anong gusto niyong gawin? Sinasabi ko sa inyo, ito ay, huwag kang kabahan. May itatanong lang ako sa'yo. Pagkatapos kong magtanong, aalis na ako. Anong itatanong mo? Tulalang tanong ni Dante. Ganito kasi yun, noong nakaraan, yung mangkok na ibinigay mo sa akin. Napakadaling gamitin. Maganda ang epekto. Kaso, ninakaw. Habang nagsasalita si Miguel, itinaas niya ang mangkok na bakal sa kamay. Sinenyasan. Tiningnan ni Dante ang mangkok na bakal sa kamay ni Miguel. Hindi talaga maintindihan kung ano ang nangyayari. Ikaw, gusto mo akong samahan kang Ma'am Alamos? Ang sumunod na sinabi ni Miguel ay halos makapagpahimatay sa kanya. Ang pagkain, pwedeng kainin ng basta-basta. Pero ang salita, hindi pwedeng sabihin ng basta-basta. Sa pamamalimos, hindi ka karapat-dapat. Nagalit si Dante hanggang sa mamula ang mukha. Ngunit tinitingnan ng mga bodyguard sa likod ni Miguel. Pinilit pa rin niyang pigilan ang galit.
Ano ba talaga ang gusto mo? Basagin mo to. Bahagyang inalag ni Miguel ang mangkok na bakal sa kamay. Ha, hindi makapaniwalang tiningnan ni Dante si Miguel. Si Luis, na nakatayo sa tabi, nang makitang hindi kumikilos si Dante. Agad sumimangot, pagkakita pa lang ni Dante sa itsura ni Luis. Agad siyang hindi na nang ahas pang gumawa ng kalokohan. Sa huli, sa ilalim ng banta ni Luis at sa paggabay sa emosyon ni Miguel, buong lakas na binasag ni Dante ang mangkok na bakal. Mga 10 minuto ang lumipas. Isang mangkok na bakal na malapit nang magkaroon ng patina ang nabuo. Kinuha ni Miguel ang mangkok na bakal. Ipinakita sa mga bodyguard sa tabi. Tingnan ninyo, iba ang kulay nito, di ba? Tumango si Luis na parang may naintindihan. Kuya, tama ka. Ang mga bagay na ginawa habang galit. Iba talaga, mas natural. Oo nga, kinuha ni Miguel ang mangkok na bakal. Inakay ang mga tao palayo. Bago umalis, isang pulis ang hamarang kay Miguel. Nagtanong, kanina, anong nangyari sa kanya? Nang makitang nagtataka ang itsura ni Miguel, itinuro ng pulis ang mangkok na bakal sa kamay ni Miguel. Nakita ko kasing binabasag niya ang mangkok na yan. Ah, ito ba ang sinasabi mo? Kontentong tiningnan ni Miguel ang kanyang mangkok na bakal. Ngumiti at sinabing, ang kapatid kong yan, hindi masyadong maayos ang pag-iisip. Kung hindi dahil sa problema niya sa pag-iisip, hindi rin siya magpa-park sa tulay ngayon. Nang mabanggit ang tungkol sa problema sa pag-iisip, nag-isip sandali ang pulis. Noong nakaraan, siya rin yung hindi rumispeto sa pera. Di ba? Naalala ng pulis ang pangyayaring iyon. Noon, si Dante ay parang bigla na lang tinapakan ng pera. Siya nga, humalakhak si Miguel. Naiintindihan ko na. Biglang naging seryoso ang pulis. Pagkaalis ni Miguel, isang psychiatrist ang pumasok sa istasyon ng pulis. Pagkatapos, inilipat si Dante sa mental hospital. Lintik, saan ako nagkamali? Bakit ako dinadala? Sumisigaw si Dante, nang magkaroon ng mangkok na bakal na regalo mula sa mahal na kaibigan. Ang karera sa pamamalimos ni Miguel ay masasabing naging matagumpay. Ang buhay ni Luis ay medyo gumanda na rin. Sa araw, pumapasok siya sa trabaho ng nasa oras. Kapag nakalib, sama-sama siya sa kanyang kuya para Ma'am Alamos. Kahit minsan ay hinahamak sila ng mga tao. Kapag naiisip niya ang kita na 1,000 piso kada araw. Tapos titingnan ang mga taong bihis na bihis ngunit puro panlalait lang ang alam. Hindi na rin siya masyadong nagagalit. Nang araw na iyon, turno ni Luis na mag-duty. Minamaneho niya ang kotse, kasama si Isabel, para hanapin si Miguel. Habang nasa daan, nang hindi nakatingin si Isabel, palihim na nagpadala ng mensahe si Luis kay Andres. Ipinaalam sa mga kapatid, mamaya, darating si Ma'am. Huwag ninyong hayaang malaman ni Ma'am na namam-alamos kayo kasama si Miguel. Kung hindi, mahirap ipaliwanag. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong ni Isabel. Nagulat si Luis. Mabilis na itinago ang telepono. Tiningnan si Isabel sa rearview mirror. Ngumiti at sinabing, Ma'am, tinitingnan ko lang po ang oras. Hindi na nagsalita pa si Isabel. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napansin niyang si Luis, na dating seryoso, ay masaya na ngayon araw-araw. Ito ang nagpataka sa kanya. Kaya nagdududa siyang nagtanong. Mukhang masaya kayata nitong mga nakaraang araw. Ha, talaga po, humalakhak si Luis. Dati, hindi ka naman palangiti. Naningkit ang mga mata ni Isabel. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mayroong hindi tama. Mabilis na inalis ni Luis ang ngiti. Tumikim. Seryosong sinabi, pasensya na po. Nag-isip sandali si Isabel. Sa huli ay kalmadong sinabi, nagka-girlfriend ka na ba? Natigilan si Luis. Naisip ni Isabel na marahil pag-ibig lang ang makakapagbukas sa puso ng isang lalaking bakal. 5 taon na siyang hindi tumatawa. Ngayon, nakakangiti na siya ulit dahil kay Miguel. Kaya natural lang na isipin niyang si Luis, na 5 taon ding hindi ngumingiti. Ngayon ay puno ng kaligayahan. Siguradong dahil sa pag-ibig. Kung hindi ka nagka-girlfriend, bakit ka masayang masaya? Tamad na sabi ni Isabel. Nang marinig iyon, medyo nahiya si Luis. Ngunit pag-isipan, parang ito rin ang tamang paliwanag. Kaya sinabi niya, opo, mabuti. Kontentong tumango si Isabel. Simula ngayon, tataasan ko ang sweldo mo ng 20,000 kada buwan. Alagaan mo ng mabuti ang girlfriend mo. Hindi na po kailangan. Medyo kinabahan si Luis. Ang perang ito, hindi madaling kunin. Alagaan mo ng mabuti ang girlfriend mo. Huwag kang tumulad sa lalaki ko, sabi ni Isabel. Sa kabilang banda, si Miguel ay kasalukuyang namumuna sa grupo. Nagpe-perform sa kalye. Bigla,
Sabay-sabay na inayos ng lahat ang kanilang mga gamit. Ang biglaang kilos na ito ay nagpataka kay Miguel. Anong nangyayari? Si Andres, habang nag-aayos ng gamit, ay sumagot, darating na si Ma'am Lintik, bakit hindi ninyo sinabi agad? Tumatakas kayo, hindi ninyo man lang ako isinama, galit na sigaw ni Miguel. Pagkatapos ay nagmamadaling inayos ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, si Andres at ang iba pa ay mabilis kumilos. Sa isang iglap, naglaho na sila sa alikabok. Habang nagkukumahog si Miguel, isang Rolls Royce ang lumitaw sa harap niya. Namutla si Miguel, lihim na nagsabi, hindi maganda to, tapos na. Sa wakas, dumating na rin ang sakuna. Sa mga sandaling iyon, isang babaeng may balingkinitang katawan ang bumaba ng kotse. Naka-high heels siya. Elegante siyang lumapit sa harap ni Miguel. Lumuhad. May ngiti sa gilid ng labi na puno ng pahiwatig. Tinataguan mo ba ako?